Hello guys, Nick's here. So this video is for basic formation program, and let's begin with step 2. Determine what you want. Well, for me, marami kasi akong gustong mangyari sa buhay ko. Marami akong goals sa buhay. Hindi lang siya pang sarili, but instead, pang kalahatan. Para din siya sa mahal ko sa buhay. Para din siya sa mga taong kailangan ng tulong ko. Para siya sa mga taong magbibigay ng inspirasyon na kung nakayanan ko, for sure makakayanan din nila. And first of all, I want to make my mama proud. I want to make them all proud in a way na napakaswerte ko kasi hindi nila ako pinipressure. Hindi katulad ng ibang bata na alam mo yun, may standard ng mga magulang nila when it comes on their grades. Na kaya kong magpakatotoo sa sarili ko na hindi naman sa maging petics, pero wala akong aalalahanin pagdating sa grades ko, na wala akong takot o sakali mang mababa ang grades ko sa ganito. Sumabay lang sa agos ng hindi ko kailangan mangamba sa kung ano man ang kalalabasan ng grado ko pagkatapos ng school year. So, alam mo, ma-enjoy lang yung pananatili ko dito sa school, dito sa Magna Anima Teachers College. Otherwise, gusto kong maging successful na teacher. Gusto kong maging successful na guro. In a way na gusto kong matouch yung puso ng mga magiging estudyante ko. Na magkaroon ako ng huge positive impact sa kanila. Gusto ko silang gabayan, gusto kong maging part ng success nila if ever. Gusto kong maalala nila ako, not just only on my name, but instead, gusto kong maalala nila ako kasi meron akong naidulot na maganda sa kanila. Meron akong naiparanas sa kanila na naging mabuti akong guro. You know, I want to be an entrepreneur. Hindi dahil sa gusto ko lang maging mayaman, but instead, gusto kong gamitin yung success ko bilang entrepreneur para makatulong din sa ibang tao. Aminin ko mukha akong pera. Pero hindi yun ang basehan. Just like they said, na it's not all about the money that you can have in this world, but instead, being an entrepreneur is how you manage at matulungan yung ibang tao na nangangailangan din ng tulong mo, na ma-share din yung blessings na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon para maging blessing din sa ibang tao. Na alam niyo yun, kasi before I go here para mag-aral is nakikita ko talaga yung sarili ko na magkakaroon ng negosyo where I can be a leader in a way na for other people to strive more, to find their weaknesses and turn it into their strengths. May maniniwala sa kanila na hindi gusto kong baliin yung traditional way of being a leader or being a boss sa isang negosyo na kung saan ang kanyang mga empleyado is utusan lang talaga. But instead, I want to be a leader na hindi lang ako puro utos, hindi ko lang idedepende ang negosyo ko sa kanila. But instead, gusto kong gumawa ng daan or ng isang environment na malaya silang gawin, na para mas maipalabas pa yung full potential nila. And I also want to escape the matrix of life.
the matrix that what we call rat race. Kasi pagod na ako sa 8 to 5 jobs. Naranasan ko yan. At I got an idea to grab this opportunity, no? Na maging teacher, the same time maging businessman. Na where my job of being a teacher is can fund my businesses. And so that my businesses can afford my freedom someday. And yun, to have a huge contributions to the world. So next, how would I like to change the world for my peers and myself? I want to change the world where all of Filipinos when other foreign people think na gusto kong ipamalas sa ibang lahi natin yung humility na meron tayo, yung pagiging mapagkumbaba bilang Pilipino, of how we are respect each other's opinion and have a humility to help to those who are in needs. Napatunayan na yan nung pandemic. Meron tayong community pantry. Meron tayong bayanihan in terms of kapag nasasalanta ng kalamidad ng isang lugar. Andun ang pagtutulungan at unity ng mga Pilipino. At hindi natin may kukubli yung ngiti sa kabila ng lahat na nangyayari sa atin. Na imbes na magmukmok, malugmok, idadaan na lang sa tawa. Ganun tayo mga Pilipino. I also want to support of kung ano man yung produkto na meron tayo. Patriotism, kumbaga. Na gusto ko someday yung gawang Pinoy makilala competitively sa ibang bansa. Tangkilikin din ng ibang lahi. Pero bago mangyari yun is kailangan tayo muna ang tumangkilik sa sarili nating produkto. Just like they said, support local. I also want to change the world in terms of having a better future for our next generations. In terms of educational system, food security, better jobs to offer, and to think extraordinarily, enable for them to have a huge impact to the world. So next, if I could invent the future, what future would I invent for my peers and myself? Siguro kung maiimbento ko man yung future para sa sarili ko at para sa ibang tao, I will envision the world where love, compassion, and empathy will combine or intertwine. Intertwined. To have a safe and peaceful society. Gusto kong magkaroon ng equal access ang bawat Pilipino sa mataas na kalidad ng edukasyon. Regardless of their locations, regardless kahit ilang taong ka pa, regardless sa kung ano man yung estado mo sa buhay. Just like us here in Magna Animal, hindi nyo tinitingnan kung ano man ang estado namin sa buhay. But instead, mas pinapairal nyo ho ang inyong compassion, ang inyong puso para tumulong sa ibang tao. At malaki ang pasasalamat ko na nandito ako. Next is healthy life-work balance. Well, siguro dahil na rin sa karanasan ko bilang empleyado noon, naranasan ko din na mag-OT or mag-overtime dahil sa dami ng ginagawa. Tapos ang OT namin, OTY na lang or thank you. No? Maging priority nila ang physical at mental health ng bawat empleyado. With flexible hours, shorter work hours, and support creativity and passionate towards to everyone. Ang hirap kasi kapag magtrabaho ka sa isang kumpanya na hindi mo naman talaga gusto eh. Pero nagsisimula na rin naman na yun. College pa lang tayo, sa pagpili pa lang ng mga course natin, diba? Na kung saan mas
nangingibabaw yung kung ano man yung kagustuhan ng ibang tao sa atin. Pero tayo, hindi natin gusto yun. Pero sana dumating ang panahon, pakinggan natin kung ano yung tinitibok or sinasabi ng mga puso natin. Na sana dumating ang panahon, mas magkaroon pa ng innovations towards to the course na fit talaga ang isang estudyante. Na ng bawat guro or bawat ahensya ng edukasyon is gumawa ng paraan para maipalabas yung potensyal ng isang bata kung saan siya nararapat na course, no? At kung ano yung gusto talaga niya. Third one is, gusto kong magkaroon tayo ng strong global collaborations na a great sense of community shall be promoted even more, where collaborations and understanding with other culture and differences will be celebrated. And conflicts will be solved through dialogue and not violence. Na mas maganda pa rin talaga ang diplomasya over sa karahasan at sa bakbakan or sa sakitan, diba? Para sa akin naman is, I want to have a continual growth. Gusto ko palagi pa rin ako natututo. Gusto ko hindi ako mag-stop matuto at mag-aral. I will continuously evolve, always learning and adapting to new challenges. I have no more endings when it comes to knowledge, and I don't want to be contented that I am smart enough to other people. Instead, I want to seek more curiosity. I also want to have a deeper connections to other people and transform myself into a better one, where I don't want to be more isolated to everyone, instead work with them as a team and understand their perspectives with a shared purpose, working together to solve problems and face new knowledge with the same curiosity. Have a sense of purpose in life and deeper connections with nature. Yun. Kasi I'm a nature lover. Na mahilig ako mag-camping at mahilig din ako tumaklas ng mga bagong kaalaman. Ayokong isipin sa sarili ko na ako na yung pinakamagaling. Ayokong sabihin or ipagyabang sa ibang tao na matalino ako. But instead, I want to be like a sponge na kung saan mas ma-absorb ko yung knowledge with a filter. Na itatatak ko sa isip ko na hindi ako ang pinakamagaling sa lahat. Na tinatatak ko sa isip ko na mas may magaling pa sa akin. Kung saan pwede rin akong matuto sa kanila. At ako, bilang tao, makapagbahagi rin ako ng kaalaman sa kanila. Yeah. So next, what mission in life absolutely obsesses me? For now, I could say, I just want to help myself first. I'm really obsessed to be successful no matter what it is. Because what gives me drive to be successful is our situations, where I don't need to worry for the future of my young siblings. I want them to experience a good life, and for my parents is a comfort life with no worries about what we should eat today. Para magawa yan, kailangan ko muna tulungan yung sarili ko. Para masabi ko naman sa sarili ko na kahit pa paano nakapag-give back ako sa parents ko at natulungan ko rin naman ang mga kapatid ko. Because I do believe that it won't be successful. I won't be successful if I don't help myself first. And they are my inspiration. Why I am here. Kung bakit mas gusto ko pang maging successful sa buhay. Kung bakit gusto ko pang maabot yung mga pangarap ko. Not just only a typical person, not just only a being part of a society, pero gusto kong hindi ako madaling makontento. Hindi ako madaling makontento sa kung ano man ang meron ako, pero pinapahalagahan ko ito. Next, what is my dream about my school and my education?
Siguro ang pangarap ko sa school ng Magna Anima is to be recognized. Parang Caritas. To help other people to achieve their dreams. More deserving people to be part of this program. And also, my dream for now is to be a product of this institution. And be part of AKCS community to share my knowledge that I have learned here in Magna Anima Center. Next, what remain absorbed involved in trail? For me, is that exploring new knowledge to solve problems and have a lot of experiences in terms of different aspects, seeking new knowledge or skills about playing guitar, on how to cook, write a book. Also, continuous growth, just like I said earlier. Next is, what will happen in 10 years if I remain absorbed, involved in trail, etc. It's just simply that I want to hear is thank you and recognize me as their mentor, inspiration and a teacher, and also a leader. There's nothing I could ask for but thank you. Yun lang. Thank you lang talaga. What does my ideal life look like? Siguro ang ideal na buhay na gusto ko is masaya. Well, kahit sino naman, di ba? A happy life together with my own family, to give my children a great future waiting for them. A simple life without any worries when it comes on finances, health, and spiritual. What is my personal agenda? What do I want to prove? For me, I want to prove to all of people around me that I can be more. That I am relentless. Relentless enough to achieve my dreams, to hone my skills. Even better and crazier enough. Crazier enough to do the things that they don't even see on movies. I want to shock them with my ability to think critically and creatively. With a passion in my heart and innovative ideas that could actually help them someday. Kasi idol ko si Elon Musk. Look at Elon Musk, how great he is. So for our step 3, my article is all about, I'll just read it out to you. Sa paglipas ng panahon, hindi ko nasukat na malayan. Tila masaya at di kaaya-ayang karanasan. Ang natunghayan sa bawat yugto at daan na aking dinadaanan, may pangalang babakat at may malilimbag sa kasaysayan. Ako ang napili sa 50 taong nakapaglimbag ng karangalan. Hindi alintana ang pagod makapag-ipon ng karanasan. Kikilala ng mga batang naglalakad sa lansangan, makakasalubong mo pa kaya nang hindi mo inaasahan. Marahil ako'y nagsimula sa simpleng pamumuhay, laking kalsada at tila pasaway sa magulang. Ayaw magtapos at gustong magtrabaho na lamang, tiyahin kong nagtiyaga, ako'y makatapos lamang. Maraming suporta mula sa kamag-anakan. Di alam saan tatakbo kapag hindi sinang-ayunan. Ako ay isang patunay na dumaan din sa sitwasyon ninyo. Naging anak, estudyante, at maging sakit sa ulo. Nawa sa kwentong ito ay maging inspirasyon ninyo. Huwag kayo magretiro dito ng walang titulo. Yan. That's my article. So, lastly, for my step 4 is write a short vision statement. To build a healthy environment and to seek a lifelong knowledge. To be impart to my future learner and be part of their life with a positive impact in their hearts. Why lumps? Napili ko dito why lumps. Pagdating sa sarili ko is not because I want to be the light in their darkest nights. I want to hold the light towards to the path that they want to go. And as a leader for them, I want to show to them the brighter future.
na naghihintay sa kanila. And lastly for my slogan is, believe. You're halfway there. Maniwala ka lang. Personally ako, I left behind. Napag-iwanan na ako. Napag-iwanan na ako ng mga kasabayan ko. Na sila meron na sila magandang buhay, nakatapos na, meron na magandang trabaho, mga professional na. Samantalang ako, eto, nagpapatuloy. Naiwan man pero naniniwala ako makakarating din ako. Naiwan man pero alam ko magkikita-kita rin kami sa dulo. Kaya para sa mga taong nakakapanood nito, ang masasabi ko lang, believe. Kahit wala nang maniwala sa'yo, ang importante, naniniwala ka sa sarili mo. That's all. Thank you.